Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nakaraan. Nagkaroon ng pistritiya. Isa ito sa dahilan kung paano nila na ipalaganap ang pananampalatayang Islam at tumigil tayo nakaraan sa pagpapadala niya ng liham sa Negos King ng Abyssinia. At alam natin ito ay tinanggap ng hari ng Abyssinia ang panawagan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanggap niya ito ang pananampalatayang Islam. So isa sa pinadalan ng liham para anyayahan sa Islam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Negos King. Bagamat alam natin ay tinanggap niya na ito noon pa man, pero gusto itong kumpirmahin ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam at gusto niya itong marinig mula kay Negos King ang pagtanggap niya sa pananampalatayang Islam sa pamamagitan ng mga liham. Okay? So dakuhan natin sa araw na ito ang mga iba pang hari na pinadalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na upang anyayahan sila na tanggapin ang pananampalatayang Islam. So isinunod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadala niya ng sulat itong si Juraiz bin Matta. So ito ay according sa pananaw ni Al-Alama Al-Mansufuri na sinasabi na ang hari dito ay si Juraiz bin Matta, tinaguriang the Al-Muqawqis ng Ehipto at ng Alexandra. But according to the others report na sinasabi na ang pangalan niya ay Benjamin. So Allah knows best. So ito ang hari sa Egypt at kung saan Alexandra, no? So, ang nagdala, ang pinili ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalhin ang liham sa haring ito ay si Hatib bin Abi Balta'a radiyallahu an, na kung saan ito ay isang nabagsakan sa Surah Muntahan, no? Itong sahabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito na si Hatib bin Abi Balta'a. So, siya ang may dala ng liham kay Juraiz bin Matta or Benjamin Alanosbes mula sa hari ng Ehipto at Alexandra. So in this situation, ito ay tinatawag na Al-Muqawqis, ang hari na ito. At si Hatib, nang makapasok siya kay Al-Muqawqis sa kanyang kaharian, ay sinabi sa kanya, tunay, sabi niya kay Muqawqis nitong si Hatib bin Abi Balta'a radiyallahu an, tunay bago ka pa, mayroon ng lalaking nagangkin na siya'y Panginoon ang kataas-taasan. So ito si Firaun, nagangkin siya sa Quran, malinaw yan. Nagangkin siya ng Panginoon. So siya'y pinarusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa siyang halimbawa sa kabilang buhay, sabi nitong si Hatib radiyallahu an. Meaning hindi siya dinurog ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang ngayon nananatili siyang buo at hanggang sa magwakas ang mundong ito, mananatili siyang buo, siya'y gagawing tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. So ito si Firaun, ang kanyang tinutukoy ni Hatib bin Balta'a radiyallahu an, na ginawa niyang babala kay Al-Muqawqis na wag niya itong gayahin. Dahil ang taong ito na nagpanggap ng Panginoon, nagmataas siya, ay pinarusaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, naway maging babala ito sa iyo, wag mo sanang gawing katulad ang taong ito. So sinabi ni Al-Muqawqis sa kanya, tunay na mayroon kaming relihiyon, ang relihiyon nila Kristiyano, they are Christian. So mayroon kaming relihiyon din, sabi niya, paano namin iiwanan ang aming relihiyon? Siguro, maliban na lamang kung may mas magaling sa relihiyon naming Christian, maaari, sabi nitong si Al-Muqawqis. So sinabi ni Hatib radiyallahu anhu
Inaanyayahan ka namin sa reliyong Islam at sasapitin o sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga ibang walang pananampalataya. Meaning, ang pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang iyong Christian na pananampalataya, ay mananaig ang reliyong Islam. Ibig sabihin, mas maganda ito, ang reliyon na ito. Dahil ito'y tunay na reliyon ng mga propeta at mga sugo. At inaanyayaan ang mga tao na kung saan, inanyayaan ng mga taong na kung saan pinakamatinding kalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga paganong Quraysh, pati na rin ang mga Hudyo at ang pinakamalapit ay ang mga Kristiyano. So inanyayaan ang lahat ng mga ito at sa buong buhay ko, sabi niya, sasabihin ko sa iyo, ang pagbibigay ng balita ni Musa alayhisalam tungkol kay Jesus or Isa alayhisalam ay katulad din naman ng pagbibigay ng balita ni Isa alayhisalam sa pagdating ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat nila itong tanggapin dahil ito ay bago umalis ang Isa alayhisalam ay binanggit niya o pinagbilin niya ang pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung Kristiyano sila, of course they are believe na si Isa alayhisalam siya ay anak ng Allah o maaring siya ay kabahagi ng Allah. So kung ganito, si Isa sabi niya nagbabala siya bago siya umalis, pinagbilin niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay darating at ipagpapatuloy niya at bibigay ang kaganapan, kompletong reliyon. Meaning tanggapin niyo siya dahil kung talagang Kristiyano kayo, inirerespeto, iginagalang niyo si Isa alayhi salam, nagbilin siya na darating si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat itong tanggapin. So in this situation, ito ay naging babala sa kanila na sinabi ni Hatib kay Al-Muqawqis. Ito ang sulat na ibinigay ni Al-Muqawqis ibinigay ni Hatib radiyallahu an kay Al-Muqawqis na pinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganito ang nakalahad. Bismillahirrahmanirrahim. Meaning sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaawain, ang mahabagin. Mula kay Muhammad, ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at sugo niya, okay, para kay Al-Muqawqis. Mula kay Muhammad, ang alipin ni Allah at sugo niya para kay Al-Muqawqis na pinuno ng Koptiko, meaning ng Ehipto at Alexandra. Mamamayan ito ng Ehipto na karamihan dito ay Kristiyano. Kapayapaan sa mga tao, anang Prophet sallallahu alaihi wasallam, na sumunod sa tamang gabay. Bilang pagpapatuloy, tunay na iniimbitahan kita at inaanyayahan kita sa Islam na tanggapin, pumasok ka sa relihiyon na ito at maliligtas ka at maliligtas ang iyong nasasakupan. At pagkakalooban ka, of course, ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dobling gantimpala. Dito sa mundong ito, magpapatuloy siyang maghari dahil siya'y Muslim, pinuno at sa kabilang buhay. Meaning matatamasa niya ang masarap na buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Subalit, kung ikaw ay tatanggi, mapapasa iyo ang kasalanan ng mamamayan ng Ehipto. Meaning pananagutan niya ang magiging kasalanan ng Ehipto kapag hindi niya ito itinanggap as a leader. And then nakasulat sa liham na ito ang isang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 64, ang paganito. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya aglal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusriku bihi syai'a wa la yattaqida ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ang ibig sabihin mo o Muhammad o angkan ng kasulatan, meaning Hudyo at Kristiyano, halina kayo sa salita na makatarungan, la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Na at makatotohanan, the same truth, makatapat, makatarungan, makatotohanan na salita ang syahada na ito. Sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, halina kayo sa salita na makatarungan at makatotohanan sa pagitan namin at pagitan ninyo na wala tayong tasambangin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo magtatambal ng pagsamba ng anuman sa Kanya. At hindi natin tatangkilikin sa isa't isa, sa atin na Panginoon bukod pa kay Allah. Hindi natin tatanggapin, hindi natin tatangkilikin
na mayroon pang ibang Panginoon maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sila'y tatalikod, sabihin mo, meaning Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay mga Muslim. So, ang mga propeta at sugo, this is a clear proof, crystal clear na sila ay mga Muslim, ang mga propeta at mga sugo. So, nabasa ito ni Al-Muqawqis. At sinabi ni Al-Muqawqis, tunay na pinag-aralan kong mabuti ang patungkol na yan sa narinig ko kay propeta. Meaning ang propetang ito. At nagtagpuan ko siya na siya ay hindi nag-uutos ng mga bagay kapag nag-utos ay hindi nilalayuan ng mga tao. At kapag siya ay nagbabawal ng mga bagay ay nagugustuhan ng mga tao. At kapag hindi siya nagbabawal ng mga bagay na nagugustuhan ng mga tao. Meaning hindi niya sila pinagbabawalan sa mga gusto ng mga tao, maliban na lamang kung ito'y labag sa pananampalatayang Islam. At hindi ko rin natagpuan na siya ay isang ligaw na manggagaway. Manghuhula, magikero, hindi ko siya nakita o natagpo ang ganyan. Sabi ni Al-Muqawqis. At hindi rin siya sinungaling. Alam ko ang kanyang katapatan, hindi siya sinungaling at hindi siya manghuhula. At tunay na natagpuan ko sa kanya ang tanda ng propeta sa pamamagitan ng paglabas ng liham na ito at sikretong balita at hayaan mo akong pag-aralan kong mabuti ito. So meaning, walang proof na tinanggap ito ni Al-Muqawqis. At kinuha ang liham, ito pa ang pagrespeto ni Al-Muqawqis, kinuha niya ang liham ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inilagay niya ito sa isang espesyal na lalagyan, ivory. Yung lalagyan. So, at sinelyohan niya pa ito at ibinigay sa kanyang aliping babae. Pagkatapos ay pinatawag niya ang tagapagsulat ni Al-Muqawqis at nagsulat sa wikang Arabe, tinugon niya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang liham na pinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kanyang sulat. Nakalagay din doon ang Bismillahirrahmanirrahim. So sabi niya para kay Muhammad bin Abdullah mula kay Al-Muqawqis, ang pinuno ng Coptic o ng Ehipto at Alexandra. Kapayapaan ay sumaiyo. Tunay na nabasa ko ang liham mo, sabi niya ni Al-Muqawqis, sa kanyang tagapagsulat. Para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam niya sinasabi ito, at nauunawaan ko ang mga binanggit mo dito, ang mga pag-anyaya mo, tunay na nababatid ko na may natitira pang propeta na darating, ngunit inaakala ko ito'y lalabas mula sa Syria. Hindi niya inaakalang ito'y lalabas sa Makkah. Tunay na tinatanggap kong mabuti ang sugo mong pinadala. Si Hatib, radiyallahu an, tinanggap kong mabuti, pinakitunguhan kong mabuti ang iyong pinadalang sugo. At sa ganito ay pinababalik ko sa iyo na mayroon siyang dalang aliping babaeng dalawa. Okay, dalawang babae. Ito'y nagtataglay, bagamat alipin ng mataas na kalagayan sa mamamayan ng Ehipto. Kaagapay dito ang mga damit at tela. Ipadadala ko, meaning bilang regalo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at bibigyan kita ng kabayo na masasaksiyan mo, meaning espesyal ang kabayong ito. So alam nyo, ang mga babae dito ay si Maria at si Rin. Di ba? Kilala niyo siguro si Maria. Ito yung tatay, nanay ni Ibrahim na anak ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatay na sanggol. So meaning, dito lang galing si Maria. Sa ibang report, pinakasalan din nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bagamat hindi niya pinakasalan, kahit na hindi pinakasalan, alipin niya ito, legal na sumiping ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at nagkaanak siya si Ibrahim, ngunit namatay ito ang anak ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, dito lang galing si Maryam kay Al-Muqawqis na hari, niregalo niya 2 alipin na babae para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang kabayo na natili ito hanggang sa buhay ni Muawiyah, ang kabayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, si Sirin, ipinagkaloob niya ito kay Hasan bin Thabit. Ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang babae si Sirin kay Al-Hasan bin Thabit al-Ansari. So, there is a crystal clear in this message. Walang sinabing tinanggap ni Al-Muqawqis ang pananampalatayang Islam. Rather, sinabi niya, hayaan itong kanyang pag-aralan.
Okay? So hindi malinaw na tinanggap ni Al-Muqawqis ang pananampalatayang Islam. Another liham na pinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay kay Kisra or Khosroes. Okay? Emperador ito ng Persia. Siya ang emperador, hari ng Persia. So at napili ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdala ng liham ay si Abdullah bin Hudayfa, As-Sahmi. Okay? Abdullah bin Hudayfa As-Sahmi radiyallahu an. So ito ay nagtungo sa pinuno ng Bahrain. Subalit hindi natin alam kung sino ang nagdala sa sulat, na sino ang nagdala o nagpadala ng sulat mula sa Bahrain. Ito ba'y pinadala, tinulungan ba si Abdullah bin Hudayfa na siya ay magtungo kay Kisra, o ito ay ipinadala lamang ng pinuno ng Bahrain sa kanyang tauhan ang sulat na dala ni Abdullah para dalhin ito kay Kisra? So, hindi ito malinaw kung sino ang nagdala sa sulat. Ngunit anuman ang nangyari, either ito'y tinulungan si Abdullah bin Hudayfa ng pinanunong Bahrain o nagpadala ang pinuno ng Bahrain para dalhin ang sulat na ito sa Kisra, ay nakarating ang liham. Ang mahalaga dito, nakarating ang liham kay Kisra. Okay? Nakarating ang liham kay Kisra. So, ang liham na ito ay ganito ang nakalahad ng matanggap ito ni Kisra. Binasa niya, Bismillahirrahmanirrahim, mula kay Muhammad, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, para kay Kisra, ang pinuno ng Persya. Kapayapaan para sa sino mang sumunod sa tamang gabay at naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, at sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging nag-iisa lamang. Siya walang katulad, siya ay walang katulad, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Muhammad ay sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inaanyayahan kita sa relihiyon ng Islam sapagkat tunay na ako'y sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao, upang anyayaan sila sa pananampalatayang Islam, upang magbigay ng babala sa lahat ng nabubuhay at bigyang katotohanan ng salita sa mga hindi sumasampalataya. Tanggapin mo ang Islam at maliligtas ka. Kung tatanggi ka, tunay na ang kasalanan ng mga mangyan, ang mga taong sumasamba sa apoy, Persian, sumasamba sa apoy yan, ay mapapasa iyo. Aniya. So, dito ay pinunit ni Kisra ang liham na ito. Anong sinabi niya? Sa buong kayabangan, buong kahambugan niyang sinabi. Aniya, mababang alipin lamang itong si Muhammad. Pagkatapos, nasasakupan ko ang lugar na ito at pinadala niya ako ng sulat na una pa yung pangalan niya sa pangalan ko. So mayabang, kasi nakalagay sa sulat mula kay Muhammad, so ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala para kay Kisra. Hindi niya matanggap yun. Dahil nauna pa raw ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang turing niyang mababang klaseng tao lamang to. Para sa kanya, hindi tama yun. Kaya pinunit niya ang liham na ito. So sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nang ito ay makarating sa kanya, wasakin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaharian. At nangyari ito. Nangyari ang panalangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito. So at nangyari ay nagpadala itong si Kisra ng liham kay Badan na itinalaga niya itong gobernador sa Yemen. So nagpadala ng liham kay Badan, gobernador ng Yemen, itinalaga ito ni Kisra. And then sabi niya, magpadala ko ang dalawang lalaki doon sa Madina. Papunta meaning kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya matanggap yung sulat na yun, tapos ginawa lang siya mababa itong si Kisra. Nauna pa yung pangalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So buong kayabangan niya ngayon, pakukuha niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dalhin ito sa Persya kay Kisra. So ito ay inutusan niya si Badan
na magpadala ng dalawang lalaki at puntahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at kunin ito, dalhin ito kay Kisra. So in this situation, nagpunta ang dalawang ito, naglakbay sila. Punta sila sa Madina. Pagdating nila sa Madina, sila ay pumasok at tinanap nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, kami galing kay Badan, ang isang itinalagang pinuno sa Yemen ni Kisra, na inuutusan kami ni Kisra, meaning mula kay Badan, na dalhin ka namin sa kanya, o Muhammad. So sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balikan niyo ako bukas. Balikan niyo ako bukas. Okay? So ang mga taong ito ay umalis pansamantala at babalikan bukas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na buong paniniwala lang masasama nila ng maayos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit yung dua ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na wasakin ang kaharian ni Kisra, ito na. Sa mga oras na iyon ay naganap ang matinding rebelyon na naganap doon sa lugar ni Kisra at paghihimagsika laban kay Kisra ito. Alam mo, mismo sa kanyang tahanan, pinatay siya ng kanyang anak. Allahu Akbar. Ang mismong anak ni Kisra ang siyang kumitil ng buhay sa kanya para palitan siyang mamuno. So ang pangalan niya ay Sherwe bin Kisra. Sherwe bin Kisra, pinatay niya ang kanyang mismong ama, inagaw niya ang kaharian ng kanyang ama. So natupad ang panalangin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ito ay napatay niya ang kanyang ama at siya ang naghari sa panahong ito. In this situation, ang araw na pagkaganap ng pangyayaring ito ay sinasabing gabi ng Martes. 10 araw na nakalipas ng buwan ng Jumadal Ula, ika-7 taon ito, after Hijrah sinasabi, no? So ang kaganapang yun ay nabatid ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Message from Allah subhanahu wa ta'ala, dininig ang kanyang panalangin. Dumating si Jibril alayhi salam sa Madina at sinabi niya ang pangyayaring pagkamatay ni Kisra at kung paano ito pinatay o namatay itong si Kisra. In this situation, pagka umaga, yung dalawa babalik na para kunin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, Aniya, alam mo ba yung sinasabi mong Kisra? Sinasabi niyong Kisra? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patay na. Patay na, anila. Gusto mo bang isulat namin ang yung sinasabi niyan at sabihin namin doon ito? Sabi niya, isulat nyo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung gusto nyo, pero hindi nyo ako maisasama at sasabihin ko sa inyo ang nagpapakuha sa akin mula sa pinuno ng Badan ng Yemen at mula kay Kisra, ay patay na si Kisra. Wala nang maaaring magpakuha sa akin. So in this situation, ang dalawa ay umalis na hindi maisasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, hindi naman talaga kahit buhay pa si Kisra. Kung ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sumama, walang magagawa ito. 2 katao lang ito eh. So, pero hindi ganun ang nangyari. Nakaalis silang matiwasay, na bit-bit nila ang balitang ito at excited sila na malaman to kung totoo hindi. There is a possibility, kung totoo ito, mag-i-embrace sila sa Islam. Dahil walang pwedeng magbalita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam mula doon sa Persia. Layo niyan, ilang araw ang biyahe dyan. Baka may, kung mabagal pa, buwan pa ang usapan dito. So ganun katagal yun para bigyang balita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Kisra na namatay. Pero hindi ganun eh. Ilang araw pa lang itong, isang araw pa lang ito, magdadalawang araw pa lang ang dalawang ito. So imposibleng mayroong sugo o mesaya ron dumating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam from Persia, pero ibalita lang sa kanya ito. Hindi sila naniniwala doon. That's why, kumbinsido sila na ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nasa dalawa lamang. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Kung ito'y totoo, siya nga ay propeta at sugot, tumatanggap ng revelation. Kung hindi totoo, sila ay lilinlang lamang ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sila ay umalis na. In this situation, nang sila ay makaabot na sa kanilang lugar doon kay Badan, ang dalawang lalaking ito, actually wala pa rin alam si Badan. Wala pa ha? Wala rin alam pa si Badan. 2 araw pa lang eh. Okay? So dumating ito kay Badan ang dalawang lalaking ito at sinabi niya na si Kisra ay patay na. So sabi niya, paano nangyari yun? Wala man akong kaalam-alam na si Kisra ay patay na. In this situation,
ilang sandali lamang ang nakalipas, ay mayroong dumating na liham kay Badan. From Kisra, anak ni Kisra, Sherwe bin Kisra. Dumating ang liham na naglalaman ang sulat na ito na sinasabi na ang pagpaslang ni Sherweke sa kanyang ama na si Kisra at ngayon siya ay namumuno. So meaning, nagulat ang dalawang ito na si Kisra ay patay na nga at ang mismong pumatay ang kanyang anak na si Sherwe at siya ang hari ngayon. In this situation, ang dalawang ito na nagbalita kay Badan ay namangha kung paano nalaman yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gayon mismong kanilang binuno na si Badan, walang kaalam-alam na ito'y patay na, kundi lang dumating ang liham na ito from Sherwe bin Kisra, ay hindi niya malalaman patay na nga si Kisra. In this situation, naniwala ang dalawa. Anong gagawin ng dalawang ito? Of course, mag-e-embrace ang dalawang ito. Nag-embrace ang dalawang ito. Hindi lang yon. Nag-embrace din si Badan. Dahil sa binalitang ito, kung hindi siya propeta, paano niya malalaman yon? Naniwala silang propeta at Tiyasugo na tumatanggap siyang revelasyon. Hindi lang yon. Nag-embrace ang buong lugar ni Badan dahil siya ang pinuno doon. At sinabi ni Sherwe sa kanya, natatandaan mo ba yung kukuha ng aking ama na sang lalaking na ito na gusto niyang pakuha sa iyong tauhan at dalhin sa kanyang harapan, wag na wag mo siyang gagalawin. Wag mo siyang pakikialaman hanggat wala akong ino-order sa iyo. Sabi ni Sherwe bin Kisra. Alhamdulillah. And then in this situation, ang mga tao dito sa Yemen, ang mga tauhan ni Badan ay nagsipasok sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. Another liham na ipinadala ay kay Cesar. Ito, sikat ito, bisatin, hari ito ng Roma. Hari ito ng Roma. At isinalaysay ni Bukhari, kabahagi ng hadith, ang nilalaman ng liham na ipinadala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hari ng Roma, walang iba kundi si Cesar. Or tinatawag din itong as para sa inyo, Heraclius, no? Heraclius. Okay. So ito ang kanyang liham. Sangal, Bismillahirrahmanirrahim, hindi nawawala yan eh. Alam nyo kung saan ang galing Bismillahirrahmanirrahim? Doon sa singsing ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. 3 linya yon. Okay? Hindi. Muhammad Rasulullah pala yon. Yun ang selyado niya sa mga sulat niya. Sa ilalim niya nilalagay yun para patunay na pinadadala niya. Bismillahirrahmanirrahim, hindi nawawala. Then may selyado, Muhammad Rasulullah. 3 linya. Siniselyaduhan niya. Dahil nung una, ayaw kasing tanggapin mga sulat niya, walang patunay na galing sa kanya. So in this situation, nagpadala siya ng sulat muli sa kay Cesar, hari ng Roma, or tinatawag din siyang hari ng Roma na si Heraclius. Okay? Ito ang sulat. Mula kay Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ang lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala, after Bismillahirrahmanirrahim, at sugo niya, mula kay Muhammad, ang lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sugo niya para kay Heraclius, Cesar, ang hari ng Roma. Kapayapaan sa sino mang sumunod sa tamang gabay. Tanggapin mo ang Islam at maliligtas ka. Tanggapin mo ang Islam at pagkukalooban ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dobleng gantimpala. At kung ikaw ay tatanggi, ay mapapasa iyo ang kasalanan ng mga kakristyanuhan. So, Kristiyano ang Roma. And then, yung kanina, kulya aglal kitabi, ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wala yattakida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu in bi anna muslimun. So tinrasita natin kanina, no need to repeat. At napili upang ang magdala sa sulat na ito ay si Dihya bin Khalifa al-Kalbi. Gwapo to. Ito ang kinukuhang itsura ni Jibril alayhis salam kapag nagkakatawan tao. Si Jibril alayhis salam, si Dihya bin Khalifa al-Kalbi, napakagwapong lalaki nito. At inutusan siya na ihatid dito kay, ihatid din sa gobernador ng Busra, na kung saan na siya naman ang maghahatid patungo kay Cesar. Okay? So meaning, si Dihya bin Kalbi ay inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hihatid ang sulat na ito sa gobernador ng Busra na siya namang maghahatid patungo sa kay Cesar, kay Heraclius. Isinalaysay ni Bukhari mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhu at ni Abu Sufyan bin Harb, di pa Muslim dito, si Abu Sufyan ibn Harb, kung saan sa panahon na yaon
tamang-tama na nangangalakal si Abu Sufyan sa kanilang lugar doon sa Roma, Syria. Itong sila Abu Sufyan. Hindi pa siya Muslim dito, radiyallahu an. May mga kasama siya from Makkah. Nangangalakal sila, nandoon sila. Okay? At nabalitaan naman ito ni Caesar na makarating sa kanyang sulat, nabalitaan niya ang mga taong ito'y taga-Makkah at nalaman niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay taga-Makkah rin at mismo sa kanilang lugar, doon sa Quraysh. Doon din sa Quraysh. So, pinapunta ni Heraclius ang kanyang mga tao para kunin ang mga taong ito, sila Abu Sufyan at ang kanyang mga kasama nangangalakal na nandoon sila sa Roma, like Asyam, Syria, Palestine, Lebanon, Jordan, yan ang kanilang mga pinupuntahan. So pinakuha sila ng Haring Caesar na ito. Inimbitahan sila sa kapulungang hiyon. So habang nasa paligid niya ang mga taong yaon, ang mga Quraysh, nandoon yung mga matataas na tao ni itong si Caesar, Heraclius. Okay? So nakapaligid din kay Heraclius ang kanyang mga tao. Actually, hindi marunong magsalitang Arabic to, gagamit siya ng interpreter niya dito na siya makikipag-usap sa mga Quraysh na ito. Meaning, ang salita ng hari na ito, bibibigay niya sa interpreter niya at sasabihin niya ito sa mga Quraysh para magkaintindihan. So in this situation, inimbitaan niya ang mga ito na dalhin sila sa harapan ni Caesar at alamin niya ang pagkatao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ito'y tunay na sugo o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then nang nandun na sila sa harapan ng hari ni Caesar, harapan ng hari na si Caesar, ang mga Quraysh, sabi niya, sino ang pinakamalapit na kamag-anak ni Muhammad sa inyo? Sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Abu Sufyan, ako ang pinakamalapit na kamag-anak niya. So meaning, yung interpreter dito ni Heraclius, okay, siyang nagsasalita, pinapasa lang ni Heraclius ang kanyang sinasabi sa kanyang interpreter. So sinabi ni Heraclius, pag sinabi ni Heraclius, sinabi ng interpreter niya, para hindi ako malito. So sinabi ni Heraclius, ilapit niyo siya sa akin. Because yung kanyang interpreter, nagsasabi nun, lapit niya sa akin. Okay? At inilapit nila si Abu Sufyan at kanyang mga kasamaan, inilagay ito sa kanyang likuran. At sinabi sa kanila, tatanungin kita ng mga bagay tungkol sa taong ito na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayong nasa likuran, kapag siya ay nagsinungaling si Sufyan, meaning Abu Sufyan, sabihin niyong nagsisinungaling siya. Huwag niyo kung pagtataksilan, nasa lugar ko kayo. Sabihin niyo immediately pag nagsinungaling siya. Sabihin niyo nagsinungaling siya. Huwag niyong itatago pag nalaman ko. Meaning, magkakaroon ng hindi magandang kasasapitan ng mga taong ito. So, ganun din naman si Abu Sufyan eh. Sabi niya, kundi lang ako nag-aalinlangan na magsisinungaling ako eh. Kaya lang, sabi niya, hindi talaga ako makapagsinungaling sa sitwasyong ito. Sabi ni Abu Sufyan, bakit? Kasi baka mapahiya ako eh. Kapag sinabi ko nagsinungaling ako at sinabi sa likod ko sinungaling, mapapahiya ako eh. Hindi lang yun, baka mapalagay kami sa panganib. Kaya wala siyang chance na magsinungaling si Abu Sufyan. Hindi pa siya Muslim dito. So pagkatapos ay sinabi ni Abu Sufyan, ang unang tinanong sa akin, siya nagtanong nito, kinukwento niya eh, nung siya hindi pa Muslim dito. Sabi niya, kumusta ang lahing pinagmulan niya sa inyo? Tinatanong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanong si Abu Sufyan, kumusta ang lahing pinagmulan niya sa inyo? Sinabi ko, siya sa amin ay nagmula sa marangal na pamilya. Galing siya sa marangal na pamilya. May iba pa bang taong nagsabi mula sa inyo na ganitong salita bago pa si Muhammad? Sinabi niya, ako'y sugo, bago pa siya. So sabi ni Abu Sufyan, wala. Meaning siya lang ang nag-claim na ganyan. Bago pa siya, walang nag-claim na ganyan. So sinabi ng hari, pagpapatuloy sa kanyang interpreter, tanong kay Abu Sufyan, mayroon bang naging hari sa mga ninuno niya? May naging hari ba sa kanyang mga ninuno? Sabi niya, wala. Ang mga tagasunod ba niya ay mga matataas na tao sa lipunan o mga mahihina lamang ang tagasunod at mahihirap? Sabi niya, sa halip mahihina at mahihirap lamang. So sinabi, nadaragdagan ba ang kanyang tagasunod o nababawasan? So sinabi ko, sabi ni Abu Sufyan radiyallahu an, sa halip ay nadadagdagan, hindi nababawasan. May mga tumalikod ba? Isa man sa kanyang relihiyon.
Dahil sa pagkamuhi ng reliyon na yan, matapos na pumasok siya sa kanyang pananampalataya, sinabi ni Abu Sufyan, wala. Walang tumatalikod. Kapag pumasok hanggang kamatayan, sila ay nananatili. Tulad ng ginagawa ng mga Quraysh. Pinagbibintangan ba ninyo siya na siya ay sinungaling na tao? Kung bakit niya sinasabi ang salitang siya'y sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, hindi namin siya pinasusinungaling. Bakit? Hindi kailanman sinungaling ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinidigma ba ninyo siya? Sabi ng ari. Okay, another tanong. Dinidigma ba ninyo siya? Sinabi ko, oo. Sabi ni Abu Sufyan. Nakikipagdigmaan kami sa kanya. Ang digmaan sa pagitan namin at sa pagitan niya ay palitan. Minsan nagwawagi sila, minsan nagwawagi kami. Tama nga naman yun. Para sa kanila, wagi yung ukod, bitil na pukod. So, ano naman ang ipinagutos niya? Sabi ng ari, itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ko, sabi ni Abu Sufyan radhiyallahu an, sambahin niyo lamang ang Allah, ng nag-iisang tagapaglikha, isang Diyos. Sambahin lamang, yun ang kanyang ipinag-uutos at huwag kayong magbigay ng katambal sa pagsamba sa kanya at iwanan ninyo ang mga sinasamba ng inyong mga ninuno, mga ribulto, mga idol, iwanan nyo. At inuutusan niya kaming magsagawa ng sala o pagdarasal. Pagiging makatotohanan, kadalisayan at malakas sa pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anakan. Yan ang ipinag-uutos niya sa amin. So sinabi ng tagapagsalita ng wika, meaning ng Arabic, tinanong kita tungkol sa pamilya niya na pinagmulan niya at sinabi mo siya'y nagmula sa marangal na pamilya. Gayon din naman ang mga sugo sila'y nagmula naman talaga sa mga mararangal na pamilya. Di ba? Nagmumula ang mga sugo at propeta sa mga mararangal na pamilya mula sa kanilang lahi. Tinanong kita kung mayroon bang isa man nagsabi sa salitang ito bago siya, meaning ako'y sugo, bago pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi mo wala pa. So ang sagot ng ari, sapagkat kung may nagsabi na siya ay sugo bago pa siya, ay maaaring ang taong ito ay gumagaya lamang ng mga salita at nagsisinungaling. Ngunit sinabi mong wala, hindi niya ginagaya ito. Walang siyang ginagaya. Tinanong kita kung sa mga ninuno niya mayroong naging hari, sinabi mo wala. Sapagkat kung mayroong hari sa kanyang mga ninuno, sasabihin kong ito, sabi na Isra sa kanyang interpreter, sinasabi kay Abu Sufyan, sinasabi ko ang taong ito ay gusto lamang ibalik ang paghahari ng kanyang ninunong hari. Ngunit sinabi mo, walang hari sa kanila, walang nais na ibalik na ganon ang taong ito. Tinanong kita, kung nasubukan ba ninyo siya sa kanyang kasinungalingan, bago pa siya, ang salitang ito ay sabi mo, hindi siya nagsisinungaling. So ang mga propeta at sugoy, hindi kailanman nagsisinungaling. At tinanong kita, kung ang mga matataas na tao sa lipunan ng kanyang naging tagasunod, mahihirap o mahina, sabi mahirap, mahina. Tunay na ang mga tagasunod ng mga propeta at sugo ay galing lamang karamihan sa mga mahihina at mga mahihirap. Yan ang katotohanan. Tinanong kita, kung nadadagdagan ba sila nababawasan? Ang sabi mo ay nadadagdagan. Gayunpaman, ang pananampalatayang ito ay nadagdagan. Alam natin, hanggang ito ay makumpleto at nananaig ito hanggang ngayon. At tinanong kita kung may tumalikod sa kanila dahil sa pagkamuhi sa reliyon niya matapos na pumasok sa Islam. Sabi mo, wala. Gayon din naman, talagang walang tumatalikod sa totoong reliyon at tunay na reliyon. At tinanong siya ba ay taong mapagkalulo? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi mo, hindi. Sapagkat walang propetang nagkakalulo. Hindi nila taglay ang pagkakalulo. At tinanong kita kung ano ang ipinagutos niya, sinabi mo na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, huwag magtambal sa kanila, iwanan ang sinasambang mga huwad ng iyong mga ninuno, mga Diyos-Diyosan, inutusan niya kayo na magsagawa ng sala, pagiging makatotohanan, kadalisayan, makipag-ugnayan na mabuti sa inyong mga kamag-anakan. Kung totoong lahat ang iyong sinasabi, sabi ni Kisra kay Abu Sufyan mula sa kanyang interpreter, tunay na nababatid ko, darating ang araw, sabi niya, na ang dalawang inaapakan ng aking paa ay makukuha niya. At ito'y nangyari, alam natin, nasakop ito sa panahon ng kanyang mga sahaba after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darating ang araw, kung totoo lahat ang sinabi mo, ang inaapakan ng dalawa kong paang ito
ay makakamit niya. Darating ang araw. So nang matapos ng basahin ng ari ang pinadalang sulat ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon ng medyo kaguluhan, pagtaas ng boses ang mga tao at pinalabas na sila Abu Sufyan. Sabi ni Abu Sufyan radhiyallahu anhu, pinalabas na kami dito sa lugar na ito. At sabi niya, ako'y nangangamba, sabi ni Abu Sufyan. Dito kung kahit saan ang liham ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit saan parang pinangangambaan na itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang hari ng Alaspar o Roma na si Caesar or Heraclius ay parang medyo nakakita kung siya ay nangangamba na. So nananatiling nakakasigurado ako na ang sugo, sabi niya, ay darating ang araw. Sabi niya, lalaganap ito. Tulad na sinabi ni Caesar na ang dalawang paa niya naapakan niya, masasakop ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam until finally natagpuan ko ito. Sabi niya, napatunayan nung ako'y mag-Muslim, binuksan ng alasbanta ang aking puso sa pananampalatayang Islam na nasakop ang Roma na ito sa panahon ang pagkatapos ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga kasamaang sahaba ni Abu Sufyan radhiyallahu an. So ang naging epekto ng sulat na ito, na-realize ni Abu Sufyan radhiyallahu an na pinadala kay Caesar or Heraclius, ang naging epekto nito ay parang napakaganda. Nagustuhan ito ni Caesar. Kaya lamang wala talagang report na nag-embrace siya dahil pinadala niya ng regalo si Dihya. Bagamat may report ito'y para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam or ito ay para kay Dihya, mga kayamanan, kasuotan, tela. Dala ni Dihya sa kanyang pagbalik kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay nagdala ng sulat kay Caesar. Sulat kay Caesar Heraclius, itong si Dihya. Ngunit sa pag-uwi ni Dihya, inarang siya sa lugar ng kung tawagin ito'y Usma. Siya'y pabalik sa Madina. So dito ay hinarang siya ng mga tribong Judam. So bakit siya hinarang? Para kunin ang dala ni Dihya. So tela, siyempre sakay ito nakikita Sakay sa kanyang sasakyan ni Dihya. May mga tela, kasuotan. Alam natin importanteng kasuotan noon at kayamanan. So alam natin sa Judam na yun sa tribo ng Juda, may mga taong nag-embrace na mga Muslim. So in this situation, nangarangin ito, kunin ito ng persan sa kanya, tumulong ang mga nag-embrace sa Islam kay Dihya. Kaya lamang, nakwait at nasamsam. So hindi alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tumulong ito sa pagkakalam niya ng pagbalik doon ni Dihya, ay napagtanto niya na parang pinagtaksilan siya ng mga Muslim o nag-embrace sa Islam dito sa tribo ng Juda. That's why, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na may kwento niya ang nangyari sa pinanggalingan ni Dihya doon kay Caesar or Heraclius at ang pangyayaring ito ay galit na galit ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isinugo niya si Said bin Haritha na pamunuan ng 500 na kanyang kasamaan para salakayin ang tribo ng Judam, pagpapaslangin ang mga kalalakihan doon maliban sa mga hindi kakalaban, bata, babae at mga nag-Muslim ay huwag itong gagalawin hanggat hindi ito napatunayan na sila ay nagtaksil. So in this situation, ay napaslang nila ang mga taong kumuha ng mga kagamitan. At naging samsam nilang mga tupa, libu-libong tupa, mga kambing, mga anak, mga asawa nilang babae, dinala sa Madina, dinala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit si Said bin Ripa, na kung saan Al-Judami, isa itong pinuno, kasama sa nag-embrace sa Islam, dumating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagreklamo ito. Na kung saan niya, Rasulullah, sabi niya, bakit naman ganun, kinuha niyo lahat ang mga kasama ang aming mga hari-harian, mga babae, anak, mga animales, ay nasa sa inyo. Ang katotohanan na sugo ng Allah, sabi niya, hindi kami kasama sa mga kumuha ng kagamitan o daladala ni Dihya radhiyallahu an. Kundi kami tumulong pa sa kanya nung persang kinukuha sa kanya ito. Dubalit, mas marami, mapersang mga tao nakuha nila ito, pero hindi kami nagtaksil, ya Rasulullah. O sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, so ano naman ang gusto mo ngayon? Sabi niya, Rasulullah, nakikiusap ako, ibalik mo sa amin ang mga aming ari-arian. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam napakabait dahil hindi nagtaksil, lahat ibinigay, walang bawas. Lahat binigay, mga animales, mga anak, mga babae, binigay ito kay Said bin Ripa'a, alhamdulillah, at ito ay ibinalik sa kanilang lugar. So alhamdulillah, so ito ang pangyayari mula sa hari kay Caesar, walang malinaw na tinanggap niya rin ang pananampalatayang Islam, pero nag-testify siya na kung ang sinasabi ni Abu Sufyan ay totoo, katotohanan, meaning siya'y propeta at sugo, ang inaapakan ng dalawang kanyang paa, darating ang araw, ay mapapakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, liham naman na ipinadala kay Al-Mundir bin Sawa.
Gobernador naman ito ng Bahrain. Okay, gobernador ito ng Bahrain. At nagpadala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng liham kay Al-Mundir bin Sawa, gobernador ng Bahrain, na iniimbitahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa relihiyong Islam, at isinugo niya dito si Al-Ala bin Hadrami. Al-Ala bin Hadrami radiyallahu an upang magdala ng liham sa kanya. At tinugon naman ni Al-Mundir ang liham ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dito ay sinabi, "O sugo ni Allah, tunay na binasa ko ang liham mo sa mga mamamayan ng Bahrain. At mayroon mula sa kanila ang nagustuhan nila ang Islam, at nabighani sila dito at tinanggap nila sila'y nagmuslim. Mayroon din naman sa kanila ang hindi nila nagustuhan. Sa aking lupain ay may mga mago, mangyan, mga taong sumasamba sa apoy, at mga Hudyo. Sabihin po ninyo sa akin kung paano ko sila pakikitunguhan." Meaning, ang sulat na ito ay nagpapakita sa pagtugon ng gobernador ng Bahrain ay tinanggap niya ang pananampalatayang Islam. So dito ay tinugunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makarating ang sulat sa kanya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain ng mahabagin, mula kay Muhammad, sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, para kay Al-Mundir bin Sawa, kapayapaan nawa ay mapasa iyo. Salamu alaikum." Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Pinupuri at pinasasalamatan ko si Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo, na walang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat sambahin lamang siya. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay kanyang sugo," meaning ako. Sugo ako, palipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na pinapaalalahanan kita, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang makapangyarihan, ang mapagbigay. At tunay na sino man ang magpaalala ay walang pinapaalalahanan kundi ang kanyang sarili. At ang sino mang sumusunod sa sugo, sa kanyang sugo, meaning sinugo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isang sugo sa kanya na may dalang sulat, ay tunay na sinunod niya ako at sinunod niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang magpaalala sa kanya, tunay na siya ay nagpaalala sa akin, at tunay na ang sugo ay pinupuri at meaning ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinupuri niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kabaitan ng Allah subhanahu wa ta'ala para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paggabay niya sa mga naging Muslim. So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano niya pakikitunguhan ng mga nag-Muslim doon at mga hindi nag-Muslim, pabayaan mo ang mga bagong Muslim na ipalaganap nila ang relihiyon na ito. Meaning, pabayaan mo sila. Yan ang paggawin mong pakikitungo sa mga nag-Muslim, pabayaan mo sila. At pinatatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng tatanggap at naging makasalanan man sila o ng paman ng kasalanan, pag tinanggap nila, patatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na ikaw ay magpatupad ng kabutihan sa mga tao diyan. So para sa mga taong hindi nag-Muslim, aniya, sila ang mga mago o mga Hudyo, meaning mangyan at mga Hudyo, ay kinakailangan magbayad sila ng mga pangunahing buwis, jizya or tax. Yan ang pakikitungong gawin mo sa kanila, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So meaning the governor of Bahrain, tinugon niya ang panawagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liham na ipinadala kay Hauda bin Ali, gobernador ng Al-Yamama. Nagpadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng liham kay Hauda bin Ali na gobernador naman ng Al-Yamama. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kay Muhammad ang sugo ni Allah para kay Hauda bin Ali, kapayapaan sa sino mang sumunod sa tamang gabay. Dapat mong malaman na ang aking reliyon ay nalalantad at aabot kahit saan. Dahil ako'y sinugo sa lahat ng sangkatauhan. Tanggapin mo ang Islam at maliligtas ka. Ilalagay ka at pananatiliin ka sa iyong anumang nasa iyong kamay sa ngayon. May meaning, pag hindi mo tinanggap, darating araw sasalakay ng iyong lugar, hindi mananatili sa iyo ang iyong kaharian. Yun ang ibig sabihin ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, ang nagdala ng sulat na iyon o liham na iyon ay si Sulait bin Amir al-Amiri. Nang makarating siya, si Sulait, kay Hauda na dala ang liham na ito ay selyado ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tinangkilik niya ito
at tinanggap at binasa ang liham na ito at tinugon naman niya iyon at nagpadala ng liham kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabing, anong inam ng pag-imbita mo at anong ganda ng iyong relihiyon? Sabi niya sa kanyang sulat, ang mga Arabi ay nirirespeto ako at ako'y may mataas na kalagayan sa kanila. Ilagay mo ako sa ilang pamamahalaan. Ilagay mo ako sa ilang pinamamahalaan mo at susundin kita, o sugo ng Allah. Ilagay mo ako sa ilang pinamamahalaan at susundin kita. At ginawaran niya si Sulait ng mga gantimpala, meaning yung nagdala message. Ginantimpalaan niya ng mga kasuotan, itong si Sulait, mga damit, nayari pa ito sa telang gawa sa mga taga-Hadjar, imported, baga sa panahon natin, imported ang mga kasuotang ito. At tinandong naman ni Sulait ang lahat ng ito ay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ibinalita niya sa kanya ang kaganapan. Alhamdulillah, actually nung namatay ito, dumating si Jibril alaihi salam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, o sugo ng Allah, sabi niya, ako ay nagbibigay ng balita sa iyo na pumanaw na si Hauda, sabi ni Jibril alaihi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Din nang malaman ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya sa kanyang mga kasamaan, tunay na mayroong magsasabi na siya ay propeta pagdatapos nito na mag-claim siya na siya ay propeta ng Al-Yamama. Subalit sila ay mga huwad na propeta sapagkat wala ng propetang darating pagkatapos ko. At siya ay papatayin ninyo, sabi ng mga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga kanyang kasamaan, at siya ay papatayin ninyo. Actually, siya ay pinatay itong nagpapanggap na propeta sa Al-Yamama. Sino pumatay? Yung pumatay sa uncle ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Washi, ang siyang pumatay doon sa nagpanggap na propeta sa Al-Yamama at napakaraming mga martir, kura ang namatay sa Battle of Al-Yamama. Okay? Liham na ipinadala kay Al-Harith bin Ashamir Al-Ghasani, ang hari naman ng Damascus. Ito ang sulat. Bismillahirrahmanirrahim, mula kay Muhammad, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala para kay Al-Harith bin Abu Shimir. Kapayapaan sa sino mang sumunod sa tamang gabay, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na naniniwala dito at naging makatotokanan. At tunay na ako ay nag-iimbita sa inyo na sumampalataya kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iisa lamang, siya lamang ang inyong sambahin, walang wag kayo magbigay ng katambal sa Kanya at manatili kayo sa Kanyang at mananatili ka sa iyong kaharian. Meaning, hindi ka maaalis sa pwesto mo kung ikaw ay tatanggap sa iyong pananampalataya, walang makikipagdigman sa iyo, hindi ka sasalakayin dahil Muslim ka, sheep ka, mananatili ka sa pwesto mo, yun ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At napili ditong magdala ay si Sudya bin Wahab radhiyallahu an mula sa Bani Asad ng bin Kusayma. Nang makarating sa kanya ang liham, ay kanyang sinabi ng pagalit, sino ang mag-aalis sa aking kaharian mula sa akin? Ako ang pupunta sa kanya upang digmain. At hindi niya tinanggap ang paanyaya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sino siya? Ang gobernador ng Damascus. Si Al-Harith bin Abi Shimir. Liham na ipinadala sa ari ng Oman. Okay? Ang napiling magdala dito, si Amir bin Al-As radhiyallahu an. Sinabi ni Amir sa kanya, nang lumabas ako, sabi niya hanggang makarating ako ng Oman, at nang makarating ako doon ay hinangad ko na makaharap si Abdul, na mas may bababang kalooban ito sa kanyang kapatid. Si Abdul may mas mababang kalooban ito sa kanyang kapatid. Dalawa pala ang nagahari dito, no? Sa dalawa, si Jaifer. Yung isa, si Jaifer. At ang isa, si Abdul bin Al-Julanday. So, dalawa ang nagahari sa lugar na ito. Okay? Sa Oman. Hari ng Oman. Dalawa sila. Sino? Jaifer at kapatid niya si Abdul Al-Julanday. So, si Amir bin Al-As ang nagdala sa kanila ng sulat. At mas gusto niyang kausap dito si Abdul. Dahil mas mababa ang loob niya kay Jaifer. Si Jaifer makamundo, mahilig sa makamundo yan. Mahilig sa makamundo. Si Abdul hindi siya mahilig sa makamundo. So, pinuntaan ni Amir bin Al-As si Abdul.
Siya ang gusto niyang makausap dahil may kababaang kalooban kumpara sa kanyang kapatid. Sabi niya, tunay na ako'y sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa nabibigay sulat. Tunay na ako ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning ako'y sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y messenger ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo na magkapatid. So sinabi, siguro mas mainam mong kausapin yung nakakatanda kong kapatid. Sabi niya, kaysa ako nakakabata ako, sabi ni Abdullah, sabi niya, maganda siguro kausapin mo si Jaiper. Siya ang makausap mo, sabi niya. So, sabi niya, sasamahan kitang makarating sa kanya at kausapin mo siya. So, upang mabasa niya, ang liham na iyong dala. Pagkatapos ay sinabi niya, ano ba ang pinag-aanyaya mo? Sabi ni Abdul Kay, Amir ibn al-As radiyallahu an. Sabi niya, nag-aanyaya kami na sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag magbigay ng pagtatambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan o iwanan ang pagsamba sa mga huwad na mga Diyos-Diyosan. At kami ay nag-uutos na sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uling propeta at sugo o lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi niya, Amir, sabi ni Abdul, tunay na ikaw ay isang pinuno ng iyong kababayan. O nga naman, namumuno din sa Quraysh ito. Tunay na ikaw ay namumuno sa iyong mga kababayan. Anong ginawa ng iyong ama? Patungkol sa iyong ginawa na ito, sabi niya. Sapagkat siya ay isang huwaran, sinabi ko, namatay siya. Ang aking ama na hindi siya naniwala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa ng aking ama, namatay siya na hindi niya tinanggap. Hindi siya naniwala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inahangad ko sanang tanggapin niya ang pananampalatayang ito, pero hindi ito tinanggap ng aking ama. Sabi ni Amir ibn al-As kay Abdul. Okay? So in this situation, kailan ka ba pumasok sa Islam? Sabi ni Abdul kay Amir. Sabi ko, kamakailan lang. At tinanong ako kung saan ako tumanggap ng Islam. Sinabi ko nung ako ay nasa An-Najasi. Di ba galing siya Najasi? Pagkatapos niya doon dahil sinedyas niya Najasi na bakit hindi niya tanggapin Islam. Tapos diretso na siya sa Madina. Nakita niya si Khalid at Ibn Walid at yung isang kasama niya. At nag-Muslim sila. Nag-embrace sila sa Al-Madina. So, kailan lang siya nag-embrace? Nangisugo siya rito. So in this situation, at pinanatili ko ang pagsunod sa pananampalatayang Islam at tanggap na tanggap ko ang reliyon na ito. Sabi niya, ang mga bishop at mga pari ay sinusunod ba siya? Sabi niya, actually, ginagalang itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaniniwalaan siya at nasa kanilang kasulatan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay totoo ito. So, in this situation, huwag ka magsinungaling, sabi ni Amir. Sabi niya, hindi ako nagsisinungaling. So, sabi ni Abdul, hindi magandang katangian sa isang taong nagsisinungaling. Sabi ni Amir, ibn al-As radiyallahu an, sumpa sa Allah, pinagbabawal sa amin ang pagsisinungaling. So napapahanga itong si Abdul Napapahanga ang isang ari na ito nakakabata na kapatid ni Jaiper Kaya lamang, sabi niya, alam mo, sabi niya, napakaganda ng yung pananampalataya. Sabi niya, sa mga marami pa siyang tinanong dito, wag na nating habaan dahil kulang tayo sa oras. Nagusto niya ang Islam Siya mismo tanggap niya ng Islam. Sabi niya, nangangamba ko na hindi tanggapin ito ni Jaiper Kapatid ko, sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi sabi niya, mahilig sa makamundong bagay itong taong to. Siyempre, pagmamahal niya sa pesto niya, kapag nag-Muslim ka, maaaring hindi ka na diyan, iiwanan na yan. Sabi ko, baka nangangamba ko hindi niya iiwanan ang posisyon na yan dahil mahilig sa makamundong bagay ang kapatid kong ito. Sabi nitong si Abdul K. Amir, itong kapatid niya si Jaiper. So in this situation, sinamaan niya ito sa kanyang kapatid. Actually, hindi man sila agad nakapasok. Pumasok muna si Abdul sa kanyang kapatid at naghintay pa ito na matagal. Si Amir doon sa labas ng pintuan na yan, hindi siya talaga nakapasok ng matagal na oras. At nang lumabas itong si Abdul, ay sinabi niya na puntaan itong si Jaiper at sila ay nag-usap patungkol sa pag-imbita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya at ito ay binasa ang sulat. Ganitong nakalahad, binigay ang sulat kay Jaiper. Bismillahirrahmanirrahim mula kay Muhammad bin Abdullah para kay Jaiper at Abdo bin Al-Julanday, kapayapaan sa sino mang sumunod sa tamang gabay bilang pagpapatuloy. Tunay na ako'y nag-iimbita sa inyong dalawa sa paanyaya sa pananampalatayang Islam. Tanggapin ninyo ang Islam at maliligtas kayo, sapagkat ako'y tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao, upang maibigay ang babala sa lahat ng nabubuhay at bigyang katotohanan ang salita ng mga sumasampalataya. Tunay na kayong dalawa kung inyong tatanggapin ang Islam, mananatili kayo sa inyong pamumuno sa inyong kaharian. At kung kayong dalawa ay tatanggi na tanggapin ang Islam,
tunay na ang inyong kaharian ay maglalaho at ang aking mga ngabayo ay papasukin ng inyong lupain at mangingingbabaw ang pagpropeta ko sa inyong kaharian sa kapahintulutan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So in this situation, nabasa ito ni Jaiper. Ngunit mayroon nga siyang pagmamakal sa makamundong bagay at mayroon siyang layunin. Bagamat siya rin ay umepekto ito, tumalabi. Pero mas nangingibabaw sa kanya ang pagmamahal sa kanyang pwesto kaysa kaligtasan o pananampalatayang Islam. So in this situation, nang sila ay makapag-usap na, actually ay hindi ito tinanggap ni Jaiper ang pananampalatayang Islam. So in this situation, ito na ang pinangangamba ni Abdul na hindi tatanggapin ng kanyang kapatid at siya ay maaaring madamay na hindi niya tanggapin ang kanyang gusto ng kanyang puso na tanggapin ang pananampalatayang Islam. So in this situation, walang tumanggap sa kanila. So hanggang ito ay magpaalam na. Magpapaalam na ito si Amir ibn al-As radiyallahu an para bumalik sa Madina. Ngunit hindi nakati si Abdul. Hindi nakati si Abdul dahil kinabukasan umaga, alis na ito, kinausap niya itong si Jaiper. Patungkol sa reliyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa pagpanawagan nito, patungkol sa katuruan na tinanong niya na ito kay Amir kung ano ba ang panawagan, ano ba ang katuruan dito. Napakaganda katotohanan, ito ay kaligtasan sa kabilang buhay. Ano bang mahalaga sa iyo, ito bang mundong ito, kabilang buhay. Pagkatapos nito, sabi niya, tayo ay maging hari dito, ay mamamatay. Subalit ang panawagan na ito'y kaligtasan at panghabang buhay na kaligayahan sa kabilang buhay. Pumili ka, sabi niya. Ano bang gusto mo? Ikaw ba ay, alam kong ikaw ay mahilig sa mga mararangyang buhay. Ngunit ibig sabihin, sabi niya, hindi ba higit marangyang buhay ang paraiso? Na kung saan ay habang buhay tayong magiging maligaya? Kumpara dito na kaligayaan at karangyan na pansamantala lamang, kinumbisi niya. Gusto niya ang Islam ni Abdul. And then pinatawag siya Amir ibn al-As radiyallahu an. Bago siya umalis, tinanggap nila ang Islam, ang dalawang magkapatid na ito. Alhamdulillah, nakumbisi ni Abdul by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nakiusap, pansamantala mo nang itago. Ay, meron pa rin pagmamahal sa dunya, no? Pansamantalang itago, nakiusap si Jaiper, na pansamantala mo lang ilihim ang kanilang pagtanggap sa Islam. Dahil bakit? Nangangamba siya baka ang tao ay kalabahanin siya o paalisin siya sa kanyang pesto. Ito ay pansamantalang ipinakausap ni kay Amir ibn al-As radiyallahu anhu na iparating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit malinaw nila na tinanggap ang panawagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang mga ilang kasaysayan na ipinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mga liham sa mga ari, may tumanggi at marami ang tumanggap. Alhamdulillah, lumabas na ang Islam sa Arabian Peninsula in this situation. Alhamdulillah, lumalawak na, nagsisimulang nakikilala ang pananampalatayang Islam, especially ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sitwasyong ito. So natapos natin ang mga ilang pagpapadala ng mga liham ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga hari, panawagan, after the kasunduan ng Peace of Treaty ng Hudaybiyah, nagkaroon ng pagkakataon na isang bulat ang pananampalatayang Islam sa loob ng Arabian Peninsula at maging sa labas ng Arabian Peninsula ay kumakalat na ang pananampalatayang Islam. So inshallah sa susunod ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.